Ay, take two ako. Kasi kanina naudlot na puto kasi tumawag si Habi. So, take two ako ngayon. So, I'm starting my Go Live Challenge. 30 days Go Live Challenge. I took this challenge from our coach, again, to expound my experience, enhance my skills when it comes to technology, since I started my own digital business. So I need to continue doing it, to continue learn and get updated about technology, and learn and get inspired sa mga business partners. Yun. So, ang day 1 namin, ang topic po namin ngayon ay what does financial freedom means for me? So, for me, financial freedom means is the highest level of abundance. Living a prosperous life. Para sa akin, yung po. 'Di ba? Yung gusto kong ma-reach yung level na yon. In a sense na marami po kasi akong gustong gawin pa. Marami akong gustong ipagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang natanggap naming mag-iina, at yung pinaka-ultimate na prayers ko na ibinigay niya sa akin. Yung status ko po ngayon na magkaroon ng mabuting kabiyak sa buhay for life. Siya po we've been friends for so many years. Kung napapanood niyo po yung previous live ko noon, yung mga videos ko. Yeah, we've been friends for so many years, yung asawa ko po. Since bata pa po kami, at siya ngayon yung binigay ng Panginoon na maging asawa ko. So, yun po yung ultimate blessing ko. So, I promise me and him na kapag settle ng mga bata at lahat maayos na, we're gonna pay back sa lahat ng mga biyayang tinanggap namin sa buhay. So, kapag na-reach ko na yung goals na yon, yung aming financial freedom, it means we can do all those things nang hindi inaalala yung mga gastos. By that time, pag na-reach ko na yung state na yon, ibig sabihin, may passive income na kaming mag-asawa, hindi lang sa iisa. Dapat po, wag tayong mag-i-stick sa isang sa isang income. Dapat different source of income ang meron tayo. We have started it, pero wala pa po kaming ROI ngayon. Yeah. Dapat po maging wiser na tayo ngayon. Isa pang gusto kong magkaroon ng financial freedom is matapos na po yung scarcity sa buhay namin. Para po kaming mag-asawa na galing sa hindi mayamang pamilya. So, nakita namin yung hirap at realidad ng buhay. At kami mag-asawa rin po. Sobra-sobra ang kayod para sa family. So, gusto ko po na pagdating ng araw, kami po yung may iiwanan sa mga bata. Yun yung gusto kong legacy. Yung matapos na yung scarcity sa buhay, yung hindi na po problemahin ng mga bata. At aalalahanin na padalhan kami kapag umuwi na kami ng Pilipinas. We plan to retire at the Philippines po. Kaya doon kami nag-invest sa Pilipinas kasi doon kami magre-retiro mag-asawa. So, ayaw na namin maranasan nila yung katulad ng ginagawa namin na 2 to 3 jobs. Walang tulugan. Trabaho non-stop. So, kaya po ako nagsusumikap hanggang ngayon. I'm into digital marketing. Sa digital marketing, kasi po na-witness ko at nakita ko kung paano binago ng digital business na to yung buhay ng mga business partner na nauna na. Yung achieve na nila, yung iba achieve na nila yung financial freedom na sinasabi. Maagang mga nagretiro, magta-travel with the family, nang hindi iniintindi yung gastos. They're doing a lot of charity works. Yun po yung gusto kong ma-achieve. Lalo na yung charity works na yun.
I've been telling my husband na kapag umuwi namin, dahil pag umuwi na po kami, gusto po namin tumira sa bukid. So, pwede akong mag-adapt ng mga neglected na aso. Gusto ko po ng aso. Mag-aanak, yun na lang po ang magiging anak ko pagdating sa Pilipinas. Mag-a-adapt kami ng mga neglected dogs. So anyway, I think di pa po ako napagpakilala, pero kanina, inulit ko kasi dahil nga, nawala dahil may tumawag. So, anyway, again, this is my day one of going live. I took the challenge para ma-enhance lalo yung aking skills sa technology at sa pag-Google live. At marami akong matututunan sa bawat topic namin. Alam ko, yun ang gusto ko continuous learning So, kaya, lagi ako nag-accept ng challenge. Even though wala nga challenge, china-challenge ko talaga yung sarili ko. Dapat ganun tayo. Kung gusto nating guminhawa at maging successful ang buhay, dapat lagi nating china-challenge yung sarili natin. Dapat wag ka na mag-settle lang dun sa na-achieve mo. Kasi meron pang mas ma-achieve ka ron, mas may maganda pa dong na pwede mong i-achieve. I like a continuous learning. One thing na gusto ko sa benefits nitong, isa sa benefits nitong digital marketing, nag-e-enjoy po ako sa ginagawa ko. Dahil marami ako natutunan. Absorb ako para akong baby na parang sponge, absorb nung mga natutunan ko. Napakaganda nung ganong status nung ginagawa ko ngayon dahil nag-enjoy ako. At the same time, hindi ko pa man to nararamdaman yung ROI ng ginagawa ko at saka nung business na to. Pero someday, makikita ko at pasalamatan ko yung sarili ko na inumpisahan ko to. Magkaroon lang po tayo ng positive minds. We just need to trust yung proseso, yung journey. Maraming pagdadaan ng hirap, pero we just need to stay focused. Isa sa pinakamagandang goal mo pag nag-enter ka doon sa digital marketing nito, yung financial freedom na yun. Iisipin mo lang kung ano yung benefits na mabibigay nun, di ba? Ang ganda. Ang ganda nun. Binigyan kami ng 10 years para ma-reach namin yung goals namin dito nung aming leaders. 10 years yung binigay niya. But I don't want to wait 10 years. Siguro 5 to 6 years. Yung goal na yun na gusto kong ma-reach, yung financial freedom. Para at least may lakas pa yung tuhod namin na gawin lahat ng gusto namin. Like mag-travel kasama yung mga bata nang hindi inaalala yung gastusin. Kasi by that time, na na-reach na namin financial freedom na yon, ibig sabihin, may multiple source of income na kami. Diba? Hindi ka na mag-aalala. Tapos mas marami kang matutulungan. Extended pa sa family mo, hindi lang sa mga anak mo. Plus, pinakamaganda, may legacy kang iiwan sa mga bata. No more scarcity na, diba? Tapos na yung hirap. Yun ay pwede mong ibigay. So, again, this is Marilyn Lising Siruela. So, I accept and I join this challenge for personal growth at ma-practice ko ng husto yung sarili ko sa pag-Google Live. And I just hope na you can learn something from my own experience that I always share with you guys. Hindi na ako nahiya mag-share ng experience ko, no? Mahirap kasi naman mag-share ng mga opinion mo nang hindi nangyari sa buhay mo. So, mas madali hong mag-share kung nangyari, naranasan mo na. Right now, dito po sa digital business na to, nag-e-enjoy ako. Dahil marami ako natutunan. At marami ako nakikilala. At masarap po maging parte ng isang community na kung saan ang lahat ay isa yung goal. Yun ang maging successful sa buhay. Hihilahin ka nila pataas. Napakasarap. I-inspire ka nila. Maging active lang tayo at magpakita
every day. E kung tinatamad ka ng isang araw, di magpahinga ka ng isang araw, kaya na isang linggo. But don't quit. Wala akong nananalo sa mga nagki-quit. Di bali ng slow, pero dagdari-diretso po tayo. Yeah. At we need to come out of our comfort zone. Wala rin pong nagiging successful kapag mananatili kang komportable at wala kang gagawin. Ganun po. So, sana po, araw-araw niyo po akong abangan for 30 days. Same time, like 4:27 p.m. here in California. So, bali 1 hours ahead ako sa Alberta. Most of my business partners are in Toronto. 3 hours ahead ako sa kanila. But then, pwede naman. Kasi ngayon, napakaganda na nung social media. So, it's just text away, DM away, PM away lang po ako sa inyo. Kung gusto niyo pong malaman kung ano yung klaseng business na meron po ako, i-share ko po sa inyo. At sana po maging kahit papano, meron kayo napupulot sa pagla-live ko previously. At sa ngayon po, alam ko marami akong matututunan. Sabay-sabay po tayong matuto sa bawat topic na ihinanda ng aming coach. Ang ganda. Libre na to. Gagawin mo lang palagi. Diba? For personal growth, tsaka yung ma-enhance yung aking skill sa technology. Yeah. With the help of our coaches, mentors, and leaders. Continuous learning lang po tayo. Habang nagbe-business, nag-enjoy. Masarap. Diba? Hawak mo yung oras mo. Flexible hours na. So, hanggang bukas po. At kung gusto niyo naman pong malaman kung ano to, pwede po kayong mag-register sa website ko. It's www.marilinesteves.com. So, this is my first day going live with you. So, day 1, meron pa akong 29 days na araw-araw niyo po akong makikita ganitong oras. So, paalam na po muna sa oras na to, bukas po uli. At maya-maya, darating na po yung aking hobby mula sa trabaho. Kailangan nang magluto, maghanda para sa kanya. So, yun yung mga bagay na yun na masarap na ini-enjoy ko ngayon eh. Yung mag-aasikaso ka ng family. Kasi before, I never had the chance dahil I was a single parent for 21 years. Pero ngayon kasi malalaki na yung mga anak namin. So, meron na akong time para sa sarili at nag-slow down na rin sa physical na trabaho. Kaya yun pa yung isang benefits na gustong gusto ko dito. Dahil I can work from home kahit saan. Maski nasa labas ako, maski nandito lang ako sa sala o nanonood, nagagawa mo yung gusto mo. Kahit anong oras, ikaw ang magsiset ng oras mo. So, para po sa inyo, magandang hapon po again. Pwede niyo po akong abangan every day. 29 days to go para sa challenge na to. Have a good day, everyone. See you again tomorrow.